Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Stories Philippines Podcast. Hello guys, what's up? Welcome back to Stories Philippines Podcast. My name is Paul. At kayo nakikinig dito sa the very first Filipino horror anthology podcast since 2017. Palakpakan. Ayan, medyo napalakas yung ating sound effects. Kumikidlat-kidlat pa. Yun. Anyways, welcome to Stories Philippines Podcast. Yun. Sabi ko nga since 2017 tayo nananakot na, no? Kasi inspired talaga ako na magkaroon ng ganito, magkwento lang ng kung ano-ano. Hindi ko na maakalain na may mga nakikinig pala at may mga talagang gusto ng ganito, no? Thank you sa inyo lahat na kung ikaw ay original, OG, the legend, ancient one na nakikinig dito sa Stories Philippines Podcast, the previously known as Takutan Podcast. Shout out sa iyo at let us know sa Twitter at sa ating social media accounts kung nandyan ka pa. Thank you sa mga bago nating listeners. Kung hindi ka pa nakakapag-follow o subscribe dito sa ating Spotify or Apple Podcast, click mo lang yung button na yan. At sa Spotify may bell button na yan, para updated kayo. Parang YouTube na rin na kung may latest episode. Yan, mag-notify sa inyo. At don't forget to rate us. Rate. Yan, sa ating Spotify. May rating na rin sa Spotify, no? Maging sa Podchasers at Apple Podcast. Yun. So, bawat country kasi iba-iba yung rating na nakikita ko. So, yun. Thank you po sa inyong lahat. At sa ngalan ng aking ano ba, Rap? Kamusta ka na? Invisible host na si Rap. Ay, susunod tatawagan ko siya. Ayan, para kahit pa paano magkaroon tayo ng Zoom call. Kumbaga, para kasi ang hirap sa kanila, sa lugar nila, sa ilalim ng nuno sa punso. Hindi, joke lang. Walang internet. Taga siya? Taga Biring. Hindi, joke lang. Uy, may yaman daw ang mga tao doon sa Biringan. Pero yan, dyan siya sa somewhere sa bundok at mahirap ang internet sa kanila ang makarating. At ayun. Kaya kahit data, hindi ko rin masyado siyang So, shout out sa ating co-host na si Rap. Ayan. Record tayo Record na tayo, tol. At more exciting pa ng mga makakasama ko in the next episodes dito sa ating podcast, no? More on kwela, tawanan, kwentuhan, takutan. Yan. Talagang pinaplano namin yan para sa inyo, guys. So, yan. Marami tayong makakasama ng mga bago. Mag-share din ng kanilang mga kwento. Parang di naman ako lang lagi yung narinig nyo, diba? Yung napakaganda kong boses. yung napakaganda kong nauutal na boses. Ayun. So, ano nga ba yung pagkukwentuhan natin ngayon? Siyempre, anything na related sa New Year's Day o yung Pasko pa rin, December, ganyan. Pero, ayan, yung mga kwentong nakita natin, na-submit sa atin, at na-research talaga yan. So, ang iba dito from Spookify. So,
Shoutout po, Spookify. Thank you so much po. At ano ba? Ayun, sa mga nakikinig sa atin from all over the world. Naku, alam niyo na yan. Oo, kung ano. Ayan. Without any further ado, kasi talagang target ko, mga 30 minutes lang talaga dapat yung podcast para marami pa kayong ibang magawa at hindi naman kayo masyadong makatakot. Ayun. Baka may inlove lalo kayo sa aking boses. Hindi, joke lang po. Sige, thank you po sa ating kapag gusto mo magbanlaw ha, search mo lang ang Sleep Calm and Relaxing Podcast. Yan, mga tunog ng mga ulan dyan. Yan, para makatulog na kayo dire-diretso. May mga konting tugtugin na background. Basta pampatulog yun, ganun. Ayun. So yan, simulan natin ang ating kwento dito sa Stories Philippines Podcast. Amin naririnig tayong mga naglalarong bata sa labas. Gaya ng episode nung nakaraan, may naririnig daw ng mga bata. Ayun, pero totoo mga bata yun. Pero ewan ko lang. Ayun, sige. Ito na po. Ang first kwento natin ngayon, New Year episode natin. Source Philippines Podcast. Kilala natin ang ating mga nanay bilang matapang. Siyempre, ayaw nilang makita nating may kahinaan din sila. Pero isang gabi, nalaman na at natunghayan namin ang isa sa mga kahinaan ng aming ina. Kami ay nasa aming rest house noong mga panahong iyon. Bukid iyon at medyo malayo sa kalsada. Bago ang aming rest house ay may manggaan at may kubo. Naghahanda na kami para sa aming hapunan nang biglang nagsisigaw ang aming ina. Sila'y galing sa labas upang bumili at kamustahin ang kanyang ibang kumare at siya'y naabutan na ng dilim. Nang nakita ko siya ay takot na takot ang kanyang mukha. Sobrang pula na rin ito at tila pati uhog ay tumutulo na. Tinanong siya ni Daddy kung anong problema niya at ang sinagot lamang niya ay, "White lady, nakakita ako ng white lady sa may manggahan." Hagulgol niya. Pinakalma na muna namin ang aming ina. Ang sabi namin kay Daddy, siya na muna ang bahala dahil pupuntahan namin ng aking kapatid yung sinasabi niya para makasigurado. At apang-atao kami sa mga oras na iyon kahit kinakabahan din kami. Dahan-dahan kaming naglakad. Yung tipong ayaw naming marinig ng nilalang na iyon ng aming mga yabag. Ilang hakbang pa ang aming ginawa at tuluyan na kaming nakalapit sa manggahan at sa kubo. Huminga muna kami ng malalim mga 5 beses. Hanggang sinenyasan ko na ang aking kuya na ilawan nga yung kubo. Ay malutong at malakas kong wika na kaagad naming itinawa na halos mapaluhod pa ako at nasapak-sapak ko ng tuluyan ng aking kuya. Okay na. Puting sako lang pala. Okay guys, sorry. Wika ako. Puting sako lang pala ang ikinatatakot ng aming ina. Agad namin itong ibinalita at sinamahan ang aming ina na bumalik doon kasama pa ng iba naming mga kamag-anak para di siya matakot. At boom, confirm. Iyon nga ang kinatatakot ng akin. Okay naman. Ayun. Alam ko yan, mura yan. So, ayun. Happy New Year everyone. Share ko lang itong napaka-epic na kwentong ito. Salamat sa pagbabasa ng karanasan ko. Ayun. Napakaganda ng iyong pabuhay na mano, Teacher Nav.
Waay boot. Hindi ko alam ibig sabihin, pero ewan ko, alam ko Ilocano to, hindi ko alam, guys. Sorry na natontawa ako kasi same experience naman, pero sa mga kaibigan, pero ayan. Kung kayo, syempre, sino ba naman? Sabi, itong teacher na to mahilig manapak talaga namang hindi ka magkakajowa niya. Ayun. So guys, pabuena mano ni Sender. Ayan, ang kwento. Kala ko seryoso nung una. May sako lang pala. Pero naman kasi sino naman naglagay na sako doon? Naman, shout out po sa naglagay ng sako doon. Muntik pa atakihin si nanay. Okay na. Ayan, so Ilocano. Ayan, so thank you. Thank you sa mga Ilocano senders natin. And kung nakarelate kayo at kung may kwento kayong ganyan na napagkamalan nyo, kala nyo horror talaga, just let us know. Send us lang sa social media natin. Teka lang, tawa ako. Sorry Pero relate kasi, syempre naman sabihin nyo, corny naman itong host na to. Corny naman po. Kasi basta may naranasan din akong ganyan. Pero sige na, move on na tayo. Thank you so much po. At salamat sa pabuena manong istorya natin yung episode na ito. Yeah, thank you po. Ito, grupo. December 2020, I resigned from my job in a banking industry sa city. Since pandemic, dumadami ang cases at natatakot akong mahawakan kasi alam kong mahina ang immune system ko. I went home sa province. Sa bukid kung saan nagpapahinga ang parents ko since retirees na sila. It's been a long time since nakalanghap ako ng sariwang hangin. Ang dami pa ring puno at nakakapanibago ang katahimikan. Tanging kuliglig lang at tahol ng mga aso ang maririnig mo sa paligid. Malayo sa ingay ng lungsod. Our house is a very simple farmhouse. Half concrete, half wood. Parang cabin in the woods ang forma. Filipino version nga lang. My first week sa bukid is so calming and stress-free. Sobrang sarap sa feeling na nakapagpahinga. But one night, it was 2 a.m. Nagising ako bigla, yung tipong akala mo 8 a.m. na pero di pala. I check my phone and shit. Ayoko pa namang magising ng mga ganitong oras kasi sabi nila it was the devil's time, 2 to 3 a.m. or witching hour. Feeling ko nauuhaw ako kaya't lumabas ako sa kwarto at kumuha ng tubig. While I was drinking water sa kitchen, parang biglang yumanig ang lupa. Akala ko lumindol kaya medyo nagpanik ako pero tumigil din naman agad. After noon, bigla akong may narinig ng mga yapak na para bang tumatakbo papunta kung saan. Sobrang dami, parang isang grupo. Siyempre, natakot ako and gusto ko sanang gisingin si na mama pero nahiya din ako so pinabayaan ko na lang at natulog ulit. Kinabukasan, tinanong ko si na mama at papa kung ano ba ang meron ngayong araw dito dahil may mga tao na umaakyat nga sa bundok para pag madaling araw. And sabi nga ni papa ay wala naman daw. Di na ako nagtanong pa ulit. Baka sabihin nila ay tinatakot ko na naman yung aking sarili. Dito sa amin, medyo magkalayo ang mga bahay. Lahat napapalibutan ng malalaking puno at mga damo. Bihira lang ang mga gatherings dito. Kung piyesta lang or holidays like Christmas or New Year. The next few days, wala naman akong naramdamang kakaiba but here comes Sunday, 2:30 a.m. Nagising ako
na nauuhaw na parang may hinahabol. Lumabas ako ng kwarto at umiinom ng tubig. Muli na namang yumanig ang lupa na parang lumilindol kasunod ng mga yapak ng paa. Takot na takot ako, pero gusto ko talagang malaman kung anong meron sa labas. Since kalahati ng bahay namin gawa sa kahoy, pwede kong masilip sa maliit na butas ang nangyayari sa labas. Nilakasan ko ang loob ko at dinikit ang mukha ko sa kahoy na pader. Madilim, tahimik, walang kahit ano. Maya't maya ay biglang may lumiwanag sa may di kalayuan. Parang may nagsimula ng apoy o parang bonfire. Kinakabahan ako at natutuyo na yung mga laway ko sa lalamunan sa sobrang bilis ng paghinga ko. May apoy pero walang tao. Shit, San Telmo siguro to. Napako ako sa kinatatayuan ko nang biglang may korteng tao ang mga nasa palibot ng apoy. Mga lalaki. Nakadamit ng puti. Lahat nakatalikod sa akin. Lahat nakaharap sa apoy. Gusto ko sanang sumigaw pero baka marinig nila ako. Butil-butil na ang mga pawis ko kahit lamig na ang katawan ko. Mga ilang minuto lang silang nakatayo at walang kibo. Maya-maya pa biglang may tumunog na parang kampanang maliit. Walang kampana sa lugar namin. Kung kaya't mas lalo akong kinabahan. Palakas ang tunog. Napansin ko rin na unti-unting gumagalaw ang mga lalaking nakatalikod. Sabay-sabay at dahan-dahan silang tumilingon sa kinatatayuan ko. Shit, maiihina ako sa shorts ko. Bago ko pa man makita ang mga mukha nila na nakaharap sa akin ay kumaripas na ako ng takbo papasok sa kwarto. Naglock ng pinto at nagtalokbong ng kumot. Maya-maya pa ay biglang yumanig na naman ang lupa at naramdaman ko na naman ang mga yapak ng paa na dati ay nagtatakbuhan. Ngayon ay parang dahan-dahan nang naglalakad. Bumibilis ang tibok ng puso ko na parang aatikihin na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung sisigaw ba o magdadasal na lang. Sa sobrang takot at kaba, I fainted. Nagising na lang ako na tanghali na at takang-taka ang mama ko kasi usually 6 a.m. ang gising ko. Paggising ko tinanong ko kaagad siya kung ano ang nararamdaman or kung may naramdaman ba sila na lindol tuwing gabi o kung may naririnig ba silang kakaiba, and she said wala naman. That's when I thought there's something wrong in here. So I decided to go back to the city for a while para makalimutan ko muna ang mga nangyari, but before pa man ako makauwi ng city, lockdown happened. Doon na nagsimula ang mga kababalaghan na nangyari sa buhay ko sa loob ng munting baryo ng Santa Fe. Ayan, by Kuya Pogs. Thank you for that story po, Kuya Pogs. Thank you po. Shocking, sad, revealing, and deeply researched, PH Murder Stories podcast covers the true account of infamous killings and true crime stories from the Philippines. You can check out our podcast
on Spotify, Apple, or any of your preferred podcast platforms. We publish new episodes every second and fourth Saturday of the month. Like most people, we get fascinated by how the mind of a killer works, why a particular person got murdered, and when they will catch the suspect. Creators of PH Murder Stories take you through the most shocking and mysterious cases that occurred. Nakakakaba. Ano yun? Kulto. Ano kaya yung... Nakaka-tense naman po. Sana sinabi mo sa parents mo ang nakikita mo. Malay mo, di rin lang din nila sinasabi pero may alam sila, diba? At least naman may napapagsabihan ka ng takot mo. Oo nga naman. Tama po yun. Kuya Pogs, talaga palang may nangyayari sa mga ibang lugar na malalayo na kababalaghan, no? Kahit pandemic, nagpaparamdam po talaga sila. Tama. Okay, so here I am again. Almost 4 na kung hindi 4 years na. Okay. Thank you daw sa story. Oo nga, anong meron doon sa ano na yun? Mataas sa bundok yan kung tutusin yan ang kinatatakutan na daan papasok sa Isabela o palabas papuntang ibang probinsya at city. Meron pala niyan sa Santa Fe. Kulto. I don't know. Hindi ko... Pero bakit ka? Kuya Pogs, tagasan ka ba? Kakagatin lang kita. Ano daw? Yeah. Ayun. Umiiyak ako sa sakit. Ayan, nakakaba ang kwento. Ayun. Nagsimula ang kababalagan nangyari. Ayun na. O nga, exciting po yung kwento. So, sana po ipagpatuloy nyo yung kwentong yun. Thank you po. Ayan. Ang kakaibang pangyayari o grupo o kulto sa may Santa Fe. Ayan, thank you po sa story niyan. Kung bago ka pa lang at nakaabot ka dito, don't forget to subscribe sa ating podcast. Hit mo lang yung subscribe button. Ayun, at kung gusto mo magsimula ng podcast, no? Naghahanap ka ng way para ma-monetize. Sign up na sa Podmetrics, no? Sign up using the link sa yung referral codes sa baba, guys. It will help so much. Sobra. Yan, kung gaya ko na ikaw ay frustrated talaga, podcaster. Yan. Hindi ko naman masasabi frustrated ako kasi I'm doing this since 2017 na. So, I'm very proud. Thank you po sa mga pagsuporta ninyo. Ayan. So ito, medyo mahaba. Pasensya na, guys. Medyo nabubulol ako. Ayan, ito. Nabubulol ako kapag Tagalog na malalim sobra. Pansin nyo, kapag English dire-diretso yung basa. Pero hindi lang lahat. Hindi naman lahat. Pero ewan ko, depende na rin sa pagka-construct ng sentences siguro. Ayan. So, ayan. Ito ang kwento. Hello po. I'm Jom, not my real name. Hoping na mabasa po nyo ito. Nakakatakot talaga ang aking isi-share na experience na ito na hanggang ngayon ay hindi pa namin alam kung ano ang dapat namin gawin at ano ang eksaktong nangyari sa aming magbabarkada. So, here goes the story. It was January 3, 2021. Hindi ko makakalimutan ang unang araw ng bakasyon namin sa bahay ng isa sa kaibigan namin sa isang probinsya. 7 kaming magkakaibigan, 3 babae at 4 na lalaki.
Kahit may quarantine dahil sa COVID ay nagawa namin ang travel dahil sa kagustuhang magsaya sa bagong taon. Bagong taon, bagong buhay, ika nga. At hindi kami naubusan ng pera dahil na rin sa naipong pamaskong ibinigay sa amin ng mga kamag-anak, tiyuhin at tiyahin namin. It was perfect. Mga alak, pagkain, a bonfire, a tent. The laughter under the moon in a dark night. Hindi ko makakalimutan. Hanggang sa gumabi, nagaya ang isa sa kaibigan namin na si Jess na umakyat sa itaas ng bundok para lang makapag-selfie sa perfectong hugis ng buwan. Inangalan naman agad siya ng kaibigan naming taga doon na si JR dahil daw may pinagbabawal na parte ng bundok na hindi pwedeng pasukin kasi may mga masasamang elementong nakatira nga. Mga elementong nagbabalat kayo. Ginagaya daw nito ang mukha o ang mga mukha ng mga mabibiktima. Tinawanan lang agad namin siya dahil sinabi namin o dahil sa sinabi niya na ninira raw kasi ng mga magagandang mood, ika nga. Agad rin tumayo si Jessa at sabay sabing, "Who's with me?" Na sinabayan ko rin ng alat. Agad nagsitayuan ng iba maliban kay JR. Sinabi niya ring magagalit yung nanay niya kapag nalaman nga niya ito. Hindi na namin siya pinilit pa at agad na tinungo ang tuktok ng bundok kung saan magandang pwesto pwedeng makapag-roofie. Hindi pa kami nakakaabot sa tuktok ay bumungad na sa amin ang kadiliman ng gubat. Nagdadalawang isip ako noon na huwag magpatuloy dahil parang may kakaibang ang kilabot akong nararamdaman sa paligid at parang may nagmamasid nga sa amin. Pero parang hindi alintana iyon ng mga barkada ko. Panay kwentuhan at tawanan lang sila habang may ambulansyang dumadaan. Hindi, joke lang po. Panay kwentuhan at tawanan lang sila habang ako ay kinakabahan na sa pwedeng madat na namin. Tumigil kami sa paglalakad ng madaanan ng isang nakapaskil na may nakasulat na "Beware." Maya-maya pa'y biglang umihip ng malakas ang hangin at unti-unting bumuhos ng malakas ang ulan. Yes, umulan ng gabing yun na para bang pinipigilan kaming magpatuloy. At hindi naman siya nabigo dahil napagdesisyon na nga naming bumalik. Pero bago pa kami nakatakbo para bumalik ay biglang sumigaw si Ayla. Takot na takot siya sabay naunang humarurot paalis. Agad naming nilingon kung saan siya nakatingin kanina. At naaninag namin ang mga matatangkad na tao sa di kalayuan. Hindi namin talaga nakita ang kabuuan ng mga itsura nila dahil sa dilim nga, pero sobrang tangkad nila at sobrang payat din. Punit-punit din ang mga damit nito at napakadumi. Dahil sa takot ay agad rin kaming nagsitakbuhan. Tumakbo ako ng tumakbo kahit hindi ko na alam ang daanan. Tumakbo ako sa lugar na sa tingin ko ay daan pabalik kahit na para akong naliligaw. Napamura pa ako nang mapansin kong wala na akong kasama. Tumigil ako saglit at dali-daling hinubad ang damit ko. Basang-basa yun at sinuot ko ulit yun ng pabaliktad. Effective daw kasi iyon sa mga ganitong sitwasyon. Nagpatuloy ulit ako sa pagtakbo. Maya-maya pa'y may naaninag akong ilaw. Si JR at ang nanay niya kasama ang iba pang taga roon na naka-raincoat at may kanya-kanyang bit-bit na flashlight at itak. Naririnig at nangangatog ang mga binti kong tumakbo papunta sa kanila. Nang makalapit ay agad akong tinutukan ng
dala-dala nitong itak. May ipinabasa agad silang isang papel na hindi ko maintindihan bago ako nakalapit at nakahinga ng maluwag. Nauna kaming umuwi ni JR sa bahay nila dahil sa takot at kaba na naramdaman ko that time. Hindi maiwasan sa isip ko or hindi mawala sa isip ko yung mga lalaking matatangkad na nakita namin. Kahit nag-aalala ako sa mga kaibigan ko ay wala akong nagawa kundi ipaubaya na lang iyon sa mga taong alam ang pwedeng gawin. At hindi naman ako nagkamali dahil ligtas na nahanap ang lahat sa kanila. Kahit ang iba ay may galos-galos at sugat ay wala namang nabalian ng buto. Ang gabing yun ay isang trauma sa aming lahat dahil ni isa sa kanila ay wala man lamang na umiimik. Parang pipi sa nangyari maliban na lang sa akin at kay JR. Ayaw rin nilang magsalita nang tanungin ko kung saan sila napadpad. Ngunit hindi lang pala doon nagtatapos. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Patulog na kami sa mga oras na iyon nang bigla na namang sumigaw si Ayla. Agad namin siyang pinuntahan sa kwarto ng mga babae. At nakita namin itong takot na yumayakap kay Rhea at Jess. Sabay sabing, nandito daw. Naririto raw yung nakita namin sa bundok kanina. Kukunin daw kami. Kinomfort lang namin siya at napagpasyahang matulog na lang ng sama-sama. Hindi na namin ininda ang takot ng gabing yun at nagdasal na lang ng mataimtim. Umuwi kami kinabukasan January 4 na kumpleto. Or kumpleto nga bang bumalik? Dahil simula nang mangyari yun ay madami na akong napapansing kakaiba sa iilang mga kaibigan ko. By Jom. Ayan, thank you for that story, Kuya Jom. At abangan namin sa mga susunod na episode ang kasunod nito. Ayan guys. Hi, dear listener. My name is Christine Abrigana, and I've just started a podcast that covers true crime cases from all over Asia. It is called Asia in the Shadows, a true crime podcast. Ever heard of the 8 Immortal Restaurant Massacre of Macau? Or the pop star turned killer from Malaysia? Or perhaps the mysterious death of a Maldivian model with blue eyes in Bangladesh? If not, then make sure to tune in to Asia in the Shadows, a true crime podcast where I will be sharing 3 stories every month on a Wednesday about the most jarring crimes in Asia. For more information, make sure to follow us on Instagram at AITSPod. See you soon. New Year's trip, exciting yan. So may mini-series tayo sa loob ng, alam mo yun, ng ating podcast. So abangan yan next week. Ang kwento ni Kuya Jom. Thank you po, Kuya Jom, sa pagpapadala niyan. At ito ang next story natin yan. Yan, shout out yan. Sana ay nagugustuhan nyo. At yun yung mga kwento natin. Okay. Ito, may kwento siya noon. Ang haba kasi, guys. Pasensya na. Ayan to, Dreamcatcher. Ito, maikling kwento lang to. So, after New Year, niregaluhan ako ng Dreamcatcher. Tuwang-tuwa naman ako kasi first time ko magkaroon. Tapos naniniwala pa ako doon. Pagdating ko sa bahay, sinabit ko agad sa kwarto yung Dreamcatcher. Simula ng gabing yun, lagi na akong nananaginip ng masama. Laging may namamatay sa panaginip ko o na-aksidente. Akala ko walang connect sa Dreamcatcher yon, pero nung tinanggal ko, naging okay naman ulit yung panaginip ko.
ano po ang meaning nito? This is much more of a kwento or question, no? Sabi niya, kaya pala lately na nanaginip ako. Oh guys, yung mga ganyan, may mga attachment yan. Sorry doon sa mga naniniwala, pero on my experience na rin, sabi rin sa amin, mga turo, kumbaga, mga ganyang bagay, it was created for yung tawag doon, occulting, yung dream catcher na yan. So, may mga attachment yan talaga. Mga spirits. Yan, sa una akala mo okay. Tapos, ayan na. Imaginein mo kung nag-dream ka ng masama. Tapos makakatch niya. Diba? Di nandun yun. Nananatili dun yun. Tapos madadagdagan. Diba? O yun. Kunyari yun, napanaginipan kong babae. Diba? Yung nakatitig sa akin. Tapos yun. Diba? Oo guys. So, yan. Ayan, nag-ano rin siya in many forms, yung kwintas, ganyan, o yung mga keychain, ganyan. Hindi ko sinasabi, pero kung iba, kung naniniwala naman kayo doon, goods lang, kung tingin yung okay siya, go lang. Pero kung hindi, yun nga, marami dito, experience na nila yun. Dreamcatcher po sa Illuminati, mga gumagamit niyan, mga mangkukulam, mga adik ganun, nakakamatay din po ang paggamit niyan kasi pag di mo kinaya yung mga napapanaginipan mo, mababangungot ka, pwedeng hindi ka na magising. Nagkaroon din ako niyan kaso kwintas yung akin, tas pinapaalis nila sa akin yun kasi mga masama nga daw yun. Okay lang daw magkwintas basta wag dream catcher. Okay lang naman mag-display, wag lang din dream catcher. Malamang. Ayun. Okay lang magkwintas at okay lang mag-display kung ano-ano. Wag lang din dream catcher, sabi ni commenter star. Ayan, sabi naman ito, bakit yung sa akin ayos naman? Siguro sa ngayon ayos lang. Pero may dream catcher ako pero okay naman, mga panaginip ko naging mas okay pa nga eh. May mga ganon talaga din. Depende rin talaga sa experience mo. The reason kaya siya dream catcher is to catch or trap those bad dreams. Kaso basta mo na lang sinasabit agad. I'm pretty sure nabili mo lang ito sa mataong lugar at malapit sa daanan ng mga sasakyan. Dapat kasi kini-cleanse at i-program mo muna para talaga sa purpose niyan. Ganun pala yun, guys. Tingnan mo ang nangyari, wag na lang sana gumamit ng bagay na hindi mo naman naiintindihan na lupusan, sabi ni Ray. O nga, hindi porkit uso, gagayahin na natin. May point naman din si kuya. Oo. Or si ate. Huwag yun na lang din baka kunyari yan, sa mga nagtitinda lang ng keychain sa tabi-tabi, kunyari sa Divisoria, ganyan. Tapos, wow, itong ganda, dream catcher, ganyan. Hindi nyo alam yung mga tao na nandun, kunyari yung mga nasa paligid doon, within the perimeter. Yun yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya ng comment. Within the perimeter, syempre, baka may nakakatulog doon, mga dumadaan na naginip na masama. Imagine nyo, nahihigop noon, diba? Tapos, parang ganun yung pagkakaintindi ko. So, yan. Dream capture. Dream capture. So, Happy New Year. Happy New Year, guys. So, thank you so much for listening to this episode. At marami tayong aabangan ngayong 2022 dito sa Stories Philippines Podcast. Ang mga bago nating mga kasama, mini-series natin. At ano pa ba? Ayun, aabangan din natin ang pagbabalik ni Rap. Ayan. Hello, Rap. Kamusta ka na? Ayan. So, thank you so much po. Maraming salamat din sa Podcast Network Asia for making this podcast possible at sa aking mga kasamahan dyan sa GC. Ayan. Thank you po so much sa inyo. Muli, ako ang inyong host, si Paul. Iiwan sa inyo ng isang Happy New Year at belated Merry Christmas. Advance Merry Christmas na rin.
for this 2022. Ingat po tayo yun na naman, may mga may panibagong kinakaharap na naman ng buong Pilipinas sa panibagong variant ng COVID. So, mag-ingat tayo. Mas nakakatakot yun kaysa sa mga multo. Makinig na lang kayo ng podcast sa loob ng bahay. Podcast ng Podcast Network Asia. Yun. So, rate us dito sa Spotify, Podchasers, at Apple Podcast. And maraming salamat po. Happy New Year. God bless inyong lahat. Ingat lagi. Stay healthy. Stay fit. Thank you so much. Mga New Year's resolution yung gawin nyo, ha. Thank you po, ha. Bye-bye. Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.